Ako po si Deborah at masaya kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito muli nating babalikan ang kwento ng mga pasyenteng nagtagumpay na at nalagpasan ang kanilang mga karamdaman. Sa episode na ito, muli nating malalaman ang kanilang mga karanasan, mga aral na natutunan at inspirasyon na maaaring makatulong sa ating buhay. Ngayon, balikan natin muli ang kwento ng isang nagtagumpay ng Stage 3 colon cancer na si Ma'am Maggie Francia. I'm Maggie Francia, 45 years old, from Carmona, Cavite. Na-diagnose po akong colon cancer Stage 3. Ako naman si Raymond Francia, 41 years old, na lagi nakaalalay sa aking asawa. At punta ako sa doktor, nagpa-check up po ako nun sa gastro. Doon na po nakita yung may bukol daw po yung colon ko. Ni-schedule din po ako nung doktor. Na-operahan po ako kay February 13, 2022. Hindi ko mayakap ang asawa ko kasi bawal nga ako sa loob ng ICU. Wag kang bibitaw. Napakahirap po. Napakabata po ng mga anak ko. Para po maiwanan ko agad sila. Pag narinig po nila yung cancer, di po ba, parang iniisip nila, parang yun na, kamatayan mo na kasi cancer na, lalo't ang stage 3 na po. In-advise po ako ng surgeon na kailangan ko daw pong magpa-chemo. Stage 3 na nga daw po yung bukol na nakuha sa akin. Bigla ko na lang po nakita sa Facebook itong OzonMed. Nung makita ko po yung testimony ng mga napanood ko, sabi ko sa nanay ko, parang ayoko na nanay magpa-chemo kasi may alternative naman po palang sa chemotherapy at ito nga pong OzonMed. Hindi na ako magpapa-chemo kasi sabi nila sa chemo marami pang mga side effects o dito wala naman ako ibang nararamdaman. Kaya yun po, tinuloy-tuloy ko lang po yung pagpapa-ozone therapy ko. Okay naman po yung nagiging result kaya sabi ko thank you Lord talaga. Kasi hindi ko na kailangan magpa-chemo at ito na lang pong ozone therapy po. Siguro ang para sa akin, para tuloy-tuloy na aking pagaling. Ayan ma'am, after 1 year na nag-testify po kayo, welcome back! Kayo po ay overcomer na. Kamusta po kayo? Okay naman po. Ayan, glowing na glowing. Naku, sino pong nagpapa-inspire? Siyempre po, number 1 po yung asawa ko, mga anak ko, tsaka family ko po. Yes, talagang all is well na po. Balik na po ba sa normal? Yes po. Yan. So, ma'am, dahil Overcomer's Journey, let's go back to your very beginning of your journey. Doon po sa time na nandun po kayo sa ospital, naglalakad po kayo, nung sinabi po nung doktor sa inyo na meron po kayong colon cancer, ano po yung unang naramdaman ninyo? Nalungkot po kasi iniisip ko bakit po ako. Hindi ko po i-imagine na magkakaroon pala ako ng sakit na colon cancer at stage 3 pa. Tapos ano po yung naramdaman nyo nung sinabi sa inyo ng doktor? Number 1 po naisip ko baka maiwan ko agad yung anak ko kasi cancer, di po ba? Pag naisip yung cancer, parang ito na yung kamatayan mo na, parang ganun. Pero yun, ganun po. Pero inisip ko, kailangan labanan to kasi maliliit pa yung mga anak ko. Lagi lang po akong nagpipray para po ma-overcome ko yung takot ko. Ayun, yun po yung naging sekreto nyo. Ano pa po, bukod po sa, syempre po, panalangin, paano nyo po na-overcome yung mga stress, yung mga ganun pong emotional challenges nung nalaman nyo pong may cancer? Andiyan naman po yung family ko, lalo lang nanay ko po, na-advise na ako niya na, yun nga po, wag matakot, kailangan magpagaling kasi kung lalo magmumukmuk, lalong di gagaling at baka lalong lumala pa yung sakit. Kaya kailangan magpatalo sa stress. Ayun, tama po. Ano naman po yung talagang nag-push sa inyo na mas lalo kayong lumakas? At ano po yung naging parang decision making nyo? Bakit ozone therapy po yung napili nyo? Dahil sa mga nakita ko nga pong testimony na si Ma'am Elsa po yung una kong nakita. Isa po siyang cancer patient ng breast cancer. Parang nung makita ko po yung testimony niya, nabuhayan ako ng loob na may alternative pa po pala sa chemo. Maliban sa chemo, ito nga po si ozone therapy. Tapos yun, nag-inquire na nga po ako at sinubukan ko na nga po magpa-ozone therapy. Tapos ano pong na-experience nyo naman sa OzonMed? Parang lalo pong lumakas yung katawan, wala pong side effect. Yun po, lalo kang palalakasin. Yung gano'n, tuloy-tuloy lang po ako nagpa-ozone hanggang sa
patuloy na nga po akong gumaling. Opo. Yan po na ngayon po magaling na kayo. Ano po yung mga kinailangan nyong baguhin sa inyo pong lifestyle para mas lalong lumakas? Number 1 po talaga sa pagkain. Kailangan po talagang kung ano po yung mga bawal dapat po talagang sundin. Kailangan po talaga ng self-discipline. Number 1 po talaga sa pagkain. Meron po ba kayong mga experiences na kinailangan nyo pong disiplina talagang hindi ako kakain ng ganito? Meron po kayong... Meron po kasi, halimbawa po, may mga okasyon. Kahit po sa bahay, sariling okasyon talagang tinitiis ko po yun. Kasi alam ko po na pag kumain ako noon, posibleng bumalik yung sakit ko. At determinado po ako talagang lalo akong gumaling. Kaya kahit po ng bawal, talagang pinipilit ko po talagang tiisin kung ano man yung mga bawal. Ano po yung parang naging strategy nyo doon? Nagbabaon po ba kayo? Hindi po. Halimbawa po, yung pupuntahan ko, halimbawa, kamag-anak, magpapaluto na lang po ako ng sa aking pagkain. Hindi po yung pagkain ng mga... Sa mga celebration po. Ano po? Ayun, sabi niyo po, nagluluto po yung family niyo po. Gaano po ka-importante yung support ng family sa inyo pong journey ng pagpapagaling? Sobra po. Kasi siya po talaga ang number 1 na makakatulong sa inyo para lalo kayong gumaling. Yung family po talaga. Asawa po, anak, mga gulat, mga kapatid. Yung talaga pong family. Family first po talaga. Talagang number 1 key sa pagpapagaling, support po ng family. Ano po? Ito pong journey nyo, syempre po, marami po kayong na-experience na mga iba-ibang emotions and struggles. Ano po yung pinaka-importanting aral na natutunan nyo dito po sa journey nyo pagpapagaling? Kailangan po talaga yung self-discipline po at saka lifestyle po sa pagkain. Kailangan po talagang sundin yung mga, kung ano po talaga ina-advise ng doktor. Kasi kung paulit-ulit din pong gagawin kapag kakain kayo ng mga pagkaing bawal, edi sayang lang po yung pinagpapagamot. Kaya kailangan po talaga, kung ano lang yung pwedeng kainin, yun lang po talaga. Tsaka parang napapansin ko po, consistent po kayo. Yes po. Ayan, Ma'am Maggie, sino-sino naman po yung mga gusto niyo pong pasalamatan? Ayan, unang-una po si Lord kasi siya po yung talaga nagpagaling sa akin. Pangalawa po yung family ko na sila po yung sumusuporta sa lahat po ng pangangailangan ko, lalo po sa financial. At pangatlo po dito kay Ozone Med, nagpapasalamat po kay Dr. Rio Barales at kay Dr. Nelly at sa lahat po ng staff nitong Ozone Med kasi napaka-accommodating po nila. Ayan po. And last but not the least, ano po ang words of encouragement na gusto niyo pong sabihin sa ating mga viewers? Para po sa mga viewers, ini-encourage ko po kayo na wag niyo pong indahin kung ano man yung nararamdaman niyo. Isipin niyo po na tayo may kagalingan. At dito po sa Ozone Med, naniniwala po ako na dito po lahat tayo gagaling, lalo na po mga cancer patient. Ani-encourage po kayo kung gusto niyo pong itry. Andito po yung Ozone Med. Marami po silang branch. Pero dito po ako ngayon sa Ozone Med, Southwoods branch po. Thank you so much po, Ma'am Maggie. And to all of our viewers, thank you so much for watching. I hope na na-inspire po kayo sa message ni Ma'am Maggie. And if you want to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, and our website, ozonemedclinic.com. Thank you so much again for watching, and God bless you.